Magandang hapon po sa ating lahat at naririto po tayo muli, nagbabalik. Feeling ninyo ay natapos po natin kanina yung ating more than an hour na pagla-live po dahil inaantabayan na natin yung mga mahalaga at higit na malalaking kaganapan sa Senado during their plenary session kung saan ay nagpahayag na nga po si dating Senate President Chis Escudero at siyempre ang ating kaibigan, ang magiting, ang maginoo, ang maisog na Senador Dante Marcoleta ng kanilang privilege speech. At ito nga po ang ating pamagat ngayong hapon. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa lahat ng Pilipino saan man pong bahagi ng mundo, sa ating ginagalang, kinikilala at rinerespeto mga overseas Filipino workers at Filipino migrants. Tanggapin po niyo ang aking respeto. Magandang araw po sa inyo. Monday, September 29, 2025, ikulong si Martin Romualdez. Ikulong si Martin Romualdez. Yan na po yung lagyan natin ng tamang konteksto. Kagaya po ng aking pagsama sa inyo kaninang pananghalian, basag na po yung glass ceiling. Yung napaka-delicate na glass ceiling na pinaka-iingat-ingatan ng marami niyang kabaro at kapwa-tulisan sa gobyerno at kapwa-tulisan niya sa mababang kapulungan at siguro sa Senado, yung pinaka-iingat-ingatan nila, basag na po yung pula. Tumagos na kay Martin Romualdez. Hindi na maiiwasan yung pilit nilang iniiwasan. Yung mabanggit paulit-ulit sa pananagutan at kinalaman ni dating Speaker Martin Romualdez sa malawakang kurakutan, talamak na nakawan at garapalang pagnanakaw ng pera nating mga Pilipino. Sinisingil na po si Martin Romualdez ng kanyang pagmamalabis sa kanyang kapangyarihan. Kagaya po ng lagi ko sinasabi, para kayo ay hindi magkamali sa larangan ng public service, always side with the Filipino people. Always side with the Constitution. Always work for the upholding, defending, and respect for our Constitution. Yung effort po, however huge, gargantuan yung effort man ninyo, labis-labis ang pera, nasa laulain ang ating saligang batas. Tatandaan po ninyo, pati sa lahat na magtatangka, there is more permanence in our Constitution than the very temporary office or term or of office that you are enjoying. Kayo po ay may termino. Kung meron pong isang karakteristik ang saligang batas ng kahit na anong bansa, yan po yung karakteristik o yung degree of permanence. Hindi po ito basta-basta malulusaw dahil lamang sa kapritsyo ng iisang tao, ng iilang pamilya o iilang angkan. Ito po nagsimula ang problema ng Marcos Jr. administration sa pamumuno ng magpinsan na si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. Hindi na po maiiwasan. Basag na po yung very fragile, very delicate, very, very thin glass ceiling. Tumagos na po kay Martin Romualdez. Kanina ay nagbigay na ng kanyang pahayag, maanghang na pahayag si dating Senate President Chis Escudero. Sarsuela at script at pambubudol ni Tambaloslos labanan. Essentially, yan ang konteksto ng naging privilege speech ni former Senate President Chis Escudero. Magbalik tanaw tayo, just a few weeks ago, 2 months ago I think to be exact, habang ginagawa yung tamang direksyong pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng pamumuno ng dati nitong chairman na si Senador Dante Marcoleta. Habang dinidinig, nagkudita na sa Senado, meron ng change of leadership pagka po sila nag-plenary na. At hindi alam ni Senador Dante Marcoleta na papalitan na rin pati siya bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ano ho yung nag-trigger? Ano po yung naging dahilan? Ito po yung nung nag-testify na yung mag-asawang Diskaya na itinuturo si Saldico
at si Martin Romualdez bilang beneficiary nung tongpats, nung patong, nung 25%, 30% na komisyon o rebate or cashback pagdating po sa flood control programs. Ano pa ang nangyari doon? Pinangalanan ni mag-asawang Diskaya yung hindi bababa sa 17 kongresista. Diba? Andyan pinangalanan eh. Kanina binanggit uli ni Senador Chis Escudero yung pangalan ng isang dating kongresista ng Quezon City. Na as per Mr. Diskaya, ito raw po yung palagi ang nagbabanggit sa pangalan ni Martin Romualdez na kabahagi doon sa tatanggapin niyang pera mula sa Diskaya Couple. In short, pumapapil pa itong bagman at kolektor. 17 po yung binanggit na kongresista. Hanapin ko lang po mamaya sa aking notes. 17 yan. At nung nag-plenary session na tinanggal si former Senate President Chis Escudero. Pinalitan din si Senador Dante Marcoleta. Diba? So dito natin makikita na talagang merong organized and concerted effort na huwag pasiritin ang agos ng korupsyon papunta kay Martin Romualdez. Tila bawal banggitin ang kanyang pangalan sa lahat ng pagdinig. Tila bawal banggitin ang kanyang pangalan sa kahit na anong interview. Kaya mamaya ay mag-newscast na yung mga mainstream media. Dito na lang kayo. Titingnan lang naman ninyo kung anong spin na naman nila . Baka mamaya dyan sa headline ng mga mainstream media, ang masama bigla si Senador Dante Marcoleta at saka si Senador Chis Escudero. Baka hindi banggitin na talagang paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ni Martin Romualdez bilang isa sa ulo ng pugita, yung pugita ng flood control funds corruption. Isa sa ulo ng pugita na patuloy na sumasakal sa ating pambansang budget. Ulit-ulit ko rin sinasabi, the Alpha and the Omega, hindi po ito yung construction firm ng mag-asawang Diskaya, kundi the Alpha and the Omega, yung simula't katapusan ng pagnanakaw at korupsyon sa ating bansa, nakaugat po iyan sa ating taunang budget. So binanggit po ni Chis Escudero, huwag tayong sumakay, huwag tayong magpabudol sa sarsuela at script ni Martin Romualdez. At malinaw po dyan, naglahad din siya na mas malaki pa yung budget na inilaan sa Flood Control Department or Department of Flood Control kesa sa regular department, yung Department of Agriculture. Kaya wag din tayo magpapabudol na sinasabing priority ng Marcos Jr. administration ay palaguin ang agrikultura, ang sektor ng agrikultura, ang pagsasaka, ang pagtatanim, ang pangingisda. Hindi hinigop nila yung pondo instead of putting it where it matters the most, the Department of Agriculture, to provide us food security. Sadly, hindi po ako fan ng food security. Bakit? Bata pa ako, food security na. Hindi na po tayo graduate sa terminong food security. Dapat po kung ginamit yung pera nating mga Pilipino, really to address yung ating food security, we should be talking now of food sovereignty. Talagang may laya na tayo sa kagutuman. Ngayon meron pa rin tayong food insecurity. Dekada na po ang tinakbo nito. Food insecurity pa rin. Ang pangako, food security pa rin. Dapat po food sovereignty na. Higit na mas mataas na antas ng seguridad, yung food sovereignty. Yung food security, tayo lang. Kaya nating pakainin at hindi magutom ang ating populasyon kung ano man ang mangyari, kagaya ng COVID. Pero yung food sovereignty, kaya na po natin. Magpakain ng mga kapitbahay, pwede tayong magbenta ng bigas, magbenta ng mga livelihood natin, magbenta ng mga livestock natin, magbenta ng mga isda. Pero hindi ho tayo umabot doon . Nandun pa rin tayo, napako po tayo sa food insecurity. Why? Ninanakaw ang pera natin. So mahalaga ito na pinag-uusapan natin. Sinabi rin ni Chis Escudero, naging tapat daw siya at totoo sa kay Bongbong Marcos. Ang sabi niya, sinabi ko ang tapat at totoo
kay Pangulong Marcos. Sabi po ito, wika po ito ni Chis Escudero. Yung anong nangyayari sa budget. Therefore, kaya mahalaga na ni-note ko ito, ibig sabihin, mulat po ang kaisipan ni Bongbong Marcos sa anumalyang nagaganap sa ating taunang budget. Bakit? Nasa record na po ng Senado yan. Hindi po pwedeng itanggi at marami pong nanonood kanina. Binang sinabi ko ang tapat at totoo sa kanya referring to BBM. Sinabi niya na kung paano sinasalaula ang taunang budget ng tandem ni Martin Romualdez at Saldico. Anong ginawa ng Bongbong Marcos? Wala. So ano ibig sabihin nun? Kasabwat ka din. Hindi pwede na sasabihin mong hindi mo alam, kagaya ng ginagawang paghuhugas kamay ngayon, alam niya sino nagpatotoo? Dating former Senate President. Sinabi sa kanyang pahayag kanina sa floor ng Senado na sinabi niya ang tapat at totoo sa kanya. Sa kanya referring to Bongbong Marcos. Alam ni Bongbong Marcos ang nangyayari sa ating taunang budget. And yet, he signs the proposed or the General Appropriations Bill for the last 3 years. Hindi niya pwedeng sabihin, hindi niya nalalaman. Maganda rin yung naging revelasyon ni Senador Chis Escudero na talagang inabuso at ginamit at ito raw ay pinatotohanan din ng isa niyang kapwa niya mambabatas, si Congressman Toby Tiangco, na ginamit po yung pondo ng Pilipinas para obligahin ang pagpirma ng mga kongresista sa huwad at unconstitutional at illegal at invalid na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ginamit po yung 4-letter release. Sinabi ni Chis Escudero na ito'y pinangako na i-release agad. Kung hindi sila mabibigyan ng pondo. This was days leading to the opening of the national campaign. Wala pa po yung local. Pero makikita natin the motivation of those who signed. The motivation of those who signed. Pera. Yung mga kongresista, pera. Pera ang motibasyon nila sa pagpirma. Kanya nga po kalokohang nabasa nila yung impeachment complaint. Ang problema ring isa, yung chairman ng COMELEC, bahagi po ng aparato ni Martin Romualdez. Sinabi rin ito ni former Senate President Chis Escudero. Kaya siya nakakaharap ngayon sa isang kaso, yung kanyang campaign contributor noong 2022, dahil brinaso tinakot ang COMELEC na kung hindi ko aprubahan, pahirapan ko kayo sa budget. Maaaring nangyari yan, pero hindi lang din yun yung dahilan. Yung chairman po ng COMELEC na si George Garcia, willingly, kasabwat po iyan Ang dami na pong pagpapatunay. Paanong naupo yung asawa ni Martin Romualdez? Yung Yeda. Malinaw po sa ating saligang batas. Saligang batas na po ito. Hindi pwedeng mas mataas ang COMELEC. Lalong hindi pwedeng mas mataas ang chairman ng COMELEC na si George Garcia sa ating saligang batas. Ulitin ko dito nagsimula ang problema ni Bongbong Marcos. Dahil nakinig siya na sasalaulain nila ang ating saligang batas gamit ang Peking People's Initiative, nagka-windang-windang na ang kanyang administrasyon. Ganon din dito sa COMELEC. Paanong nakaupo yung asawa ni Martin Romualdez? Malinaw sa ating saligang batas na walang sino man, kahit ano pa ranggo mo, ano pa posisyon mo na elected ka, walang sino man ang pwedeng manilbihan ng more than 3 consecutive terms. Tapos na po yung 3 consecutive terms nung Yeda. Pang-4th niya na po ngayon. And yet, pinayagan ni George Garcia. Kasali po ang COMELEC talaga sa aparato ni Martin Romualdez. Pangalawa, yung kongresista ng Maynila, si Benny Abante. Paanong naupo si Benny Abante? Malinaw din po ang jurisprudence ng Korte Suprema. Ang jurisprudence ang sinasabi, yung wreath of victory cannot be awarded to a repudiated loser. Sa Tagalog po,
yung pagpapatunay po ng tagumpay o yung bulaklak ng tagumpay ay hindi mo maaaring isabit sa liig ng isang sertipikadong talunan. Talo po yung Benny Abante. Any which way you look at it, for the sake of discussion na na-disqualify or disqualified sadya, yung kanyang kalaban, hindi po pwedeng i-award dahil nagbotohan po sa Maynila At ayaw na po ng mga taga-Maynila yung distrito ni Benny Abante kay Benny Abante. So dito makikita natin, willingly accomplish po si George Garcia ng COMELEC. Ipatawag din dapat yung mga napangalanan doon sa affidavit ni Diskaya. 48 million pesos per maleta, delivered yung 35 sa bahay ni Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Forbes Park, Makati. 35 na maleta, nagkakahalagang 48 million. Ang halaga po nito ay higit kumulang 1.7 billion pesos. Isang delivery lamang, hindi lamang po sa nasaksihan. Siya mismo nag-delivery. Nag-deliver, si Master Sergeant Orly Gutesa. Orly Gutesa, paulit-ulit pong binabanggit. Mga kababayan, proteksyonan din po natin in whatever way we can si Master Sergeant Orly Gutesa. Siya na po ang object ng demolition and perhaps I will not be surprised kung may physical threat or harm. Dahil tama ho yung tinuran kanina nung salita ni Senate President Jesus Escudero. Siya lang naman ang hindi nakinabang sa flood control anomaly. Hindi nakinabang sa flood control funds. Hindi na umasikmura nung Marine. Mararangal po ang ating mga sundalo Hindi na po masikmura. Kanya siya'y nag-decide na lumabas ako at sabihin ko yung aking nalalaman. Bakit? Dahil naawa siya sa kanyang sarili, sa kanyang mga katropa, sa kanilang pamilya, tagabitbit po sila Tagabitbit po sila nung mga mali-malitang nakaw na yaman. Nakakapagod po yun. Emotionally, psychologically, physically, nakakapagod po magbuhat ng mga maleta ang laman ay nakaw na yaman. Tapos, kagaya nga ho lagi ko sinasabi, di ba? Tayo'y nananawagan sa mga kagaya ni Sergeant Orly Gutesa, kanyang mga kasamahan, at yung mga iba pa na nasa aktibong serbisyo na nagsisilbing security detail, hindi lamang ni Martin Romualdez at ni Saldico, kung hindi ng mga nakakaparehas po nila na kongresista, na senador, o mambabatas, o membro ng executive department. Huwag nyo na pong protektahan yung mga nagnanakaw ng pera nating mga Pilipino. Maawa po kayo sa inyong sarili, maawa po kayo sa inyong pamilya. Tayo pong mga Pilipino, hindi po tayo magnanakaw. Hindi tayo magnanakaw. Paglaban natin ang ating bansa, ipaglaban natin ang mga kabataang Pilipino, ipaglaban ninyo yung inyong pamilya, yung inyong mga mahal sa buhay at higit sa lahat. Mamuhay ng may dignidad at dangal. Di baling sakto lang yung ating kinikita, basta't galing sa malinis at marangal na pamamaraan. Huwag ho kayong magpagamit. Ulitin ko, hindi to tayo mapapagod. Yung ating mga miyembro ng Armed Forces of the People, kayo po'y nagbubuwis ng buhay. Huwag tayong magpagamit sa mga nabubuhay sa nakaw na buwis. Huwag ho tayong magpagamit. At binanggit din kanina ni eto malaking hamon kanina. Sinabi pa ulit-ulit ni former Senate President Jesus Escudero, siya hindi takot kay Martin Romualdez. Tinatanong niya, tila yung mga kasamahan niya, ilang kasamahan niya sa Senado, etiko mambibig at hindi man lang mabanggit yung Martin Romualdez sa pagdinig. Hindi mabanggit yung Saldico sa pagdinig. Hindi mabanggit yung Christopher Co sa pagdinig. Dahil hindi ba yung linahad ni BBM, 15 yung top contractors. Naiwan na lang po si Diskaya Copol at saka yung Santos, yung nagwi-withdraw ng 450, 470 million pesos in one day sa Land Bank.
Wala po yan. Yung mga dilawan dyan, yung mga pinklawan sa Senado, hindi po mabanggit ang pangalan ni Martin Romualdez, hindi po mabanggit ang pangalan ni Saldico, kahit nga yung kapatid ni Saldico, yung nagmamay-ari ng Hightone Construction and Development Corporation, yung SunWest and Development Corporation. Kaninang tanghali, nung tayo po ay nagsama-sama, ang akin nung pakiusap sa inyo, mag-ingay kayo, huwag tayong pumayag na mabusalan ng katotohanan at basta-bastang itigil ang pagdinig na ginagawa ng Blue Ribbon Committee. Ulitin ko, parang sirang plaka uli. Dahil lalabanan natin yung propaganda machine ng gobyerno na talagang linilihis ang katotohanan. Ayaw nilang mabanggit si Martin, hindi na maawat eh. Ngayon, lalo pong mag-o-overheat ang propaganda machine ng gobyerno, ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Bakit? Kumakatok na po sa pintuan ng Malacanang itong malawakang korupsyon. Tagos na po kay Martin eh. Tagos na po kay Martin. Kaya unang hinulog si Saldico. Saldico, laganap na po sa social media sites ngayon, ay nagbitiw na bilang kongresista. Hindi po lang nag-leave, nagbitiw na po, nagpahayag na, sumulat na, ginawa ng opisyal, na siya po ay nagbitiw na bilang miyembro ng Kongreso at bilang kinatawan ng Ako Bicol. Yung Ako Bicol ho, kasi kinikwento ni Marine Sergeant Orly Gutesa, 46 na maleta ang inakyat sa kanyang tahanan sa Horizon condominium. Pagbaba, 35 na lang. So yung Ako Bicol, ano rin pala ito si Saldi, Ako Bukol din ito. Hindi natin alam kung alam ni Martin na binukulan siya ng 11 maleta o sadyang bukulan lang ang laban nila. Siya paulit natin sinabi ito in the past. It's just a matter of time. Mag-aaway-away yan. Bakit? Hindi naman prinsipyo at paninindigan ang kanilang pinagsama-samahan. Pera lang po iyan. At pag perang punot dulo ng inyong samahan, pera din ho ang inyong pag-aawayan. Eto na nga, nag-aaway-away na sila. Tama yun, Jejet Arcega, Ako Bukol Party List. So, pagkatapos po noon, ay sinigundahan po ito ni Senador Dante Marcoleta. And kanina po, pagkatapos ng kanyang napakatapang na privilege speech, I took the chance and liberty na imensahe po yung aking kaibigan, si Senador Dante Marcoleta. Sabi ko sa kanya, kudos to a very powerful and courageous speech. Mabuhay ka, Senador Dante. And he immediately replied and acknowledged yung aking pong pagbati sa kanya. And sincerely, atin din pong ingatan at protektahan yung mga katulad ni Senador Dante Marcoleta who's been consistent in being with us in this war on corruption. Pinagkakaisahan, sinubukan, unang linulusaw, yung testimonya nung Orly Gutesa, binubutas yung mali daw po yung pagnotaryo, inaatake, wala po. Malinaw na po yun sa ating pagdiskurso kaninang tanghali, kasama kayo. Malinaw din po na ipinaliwanag ni Senador Dante Marcoleta, non-issue po yung pag-withdraw nung si Pechi, si Attorney Pechi, anong pangalan nito ni Pechi? Attorney Pechi Espesa. Attorney Pechi Espesa. Ito po yung notary public. Si Attorney Pechi po pala, daig pa ang 7-11. Dahil po natatanging notaryo publiko po ito. Yung mga hindi po natutulog, pagka kailangan nyo ng 24/7 na notary public, magtungo po kayo sa address nito ni Attorney Pechi. Pangalan nito? Espera. Basta itong Attorney Pechi. 24/7 po. Daig po nito ang 7-11. 24/7 po bukas ito. At nag-aantay ng kahit na sinong katok para lang magpanotaryo. Akalain mo 24/7 ang notary niya? Sino naman ang magpapanotaryo ng alas 3 ng madaling araw? Hindi ba? Wala namang korteng nangangailangan ng 3 a.m. na notaryado yung iyong dokumento. Kaya naman siguro mag-intay nun ng office hours. Pero katangi-tangi, itong Attorney Pechi
na nag-withdraw at nagtanggi ng kanyang signature pero nandoon lahat. Simple nga ho yan eh. Letter produce, yung registered din po kasi yun eh, yung selyo ba? Yung selyo, kung ano yung inisyong selyo sa kanya, matitrace po yun eh. Yung selyo, ipasurrender din po yung kanyang notarial book, nandun po lahat yun. Nandoon lahat yung pagnotaryo niya para malaman na talagang nagsisinungaling ito. Ano? So, ang sinabi rin ni Senador Dante Marcoleta, I agree. Pasalamatan po natin si Master Sergeant Orly Gutesa. Dahil sa aking pananaw mga kababayan, si Sergeant Orly Gutesa is the great disruptor. Dinisrupt niya yung seemingly, although obvious naman, pero yung seemingly, and they're forcing it na maging seamless yung script ng administrasyon. Na wag idamay, wag mabanggit si Martin Romualdez. Wag mabanggit, wag tatagos sa Malacanang. Tumagos na po kay Martin eh. Na-break na po yung glass ceiling, yung very fragile, very delicate, at very thin glass ceiling. Nalaglag na po unang-una si Zaldico. Pinipilit nilang i-contain hanggang kay Zaldico. Hindi na po maaari sapagkat yung hindi nakinabang sa flood control funds anomaly, yung hindi nakinabang sa ghost flood control programs, at hindi nakinabang sa pondo ng gobyerno sa ngalan po ng isang maisog na dating Marine soldier, Mr. Orly Gutesa, itinuro si Martin Romualdez. So basag na po yung layer nila hanggang kay Martin. Bakit sila ngayon natataranta na? Kumakatok na po sa pintuan na sa hagdan na po ng Malacanang ang corruption isyong ito. Budol din po yung pinipilit ng propaganda at machinery ng gobyerno. Naiiwas si Bongbong Marcos dahil daw siya ang nagbunyag nito. Mali. Mali. As early as January 27 of 2025, nagsampa na po kami ng kaso. January 27, 2025, 4:25 p.m., nagsampa na po kami ng kaso ng 3rd District Congressman ng Davao City na si Congressman Sid Ungab ng kaso sa Korte Suprema kasama ang ibang mga kilalang abogado na base sa Quezon City Trial Lawyers League. Nagsampa na po kami ng kaso upang questionin at ipawalang bisa ang illegal, invalid, immoral, unconstitutional 2025 national budget. So ito ay bahagi ng isang script. Tama po. Resibo po ito. Andyan po, lapit ko. Nakastamp po yan. Tinatanggi at ang sinasabi, papakita pa tayo ng resibo na wala daw pong blanco doon sa kanilang re-review. Kasi po nag-review sila, di ba? Paulit-ulitin, lagi tayo may resibo. Yan, nagre-review ko no. Yung executive department, nandyan si Bongbong Marcos, nandyan si Amina Pangandama, nandyan po sila lahat. At nagpahayag pa siya nung January 30, 3 days so after kami mag-file. Anong sinabi niya? Binasa niya ang each and every page ng 4,057 pages of the General Appropriations Act. Binasa niya, isa-isa, 4,057 pages binasa niya. At wala daw siyang nakita na anumang anomalya rito. Hindi po natigil sa Pangulo. Sinigundahan po yan ng kanyang executive secretary. January 30 din, that this meticulous line-by-line scrutiny. Ang tindi, di ba? Line by line. Kada guhit, binasa. Yung pre-enactment check. Wala daw talagang discrepancy doon sa mga amounts na appropriated. Okay. Kaya importante, yung pamagat po natin, doon na po talaga yung iniiwasan nila, yan na rin ho ang nagiging sigaw ngayon ng maraming Pilipino. Hindi na maaawat ito. Maraming salamat, Sergeant Orly Gutesa, sinimulan mo. Nagsalita na si Senador Chis Escudero kanina, sinigundahan ito ni Senador Dante Marcoleta. Hindi na po maaawat. Ang kinakailangan lang ho natin, mas maging mapagmasid tayo, huwag nating hayaan ng blue ribbon
sa pamumuno ng chairman nito na si Senador Ping Lacson na itigil basta-basta o bigla ang ginagawang pagdinig. Huwag ho tayong papayag dahil ang dami pang mga pangalang naglabasan at marami pang mga kapwa security detail katulad ni Orly Gutesa ang maglalabasan at magbibigay ng kanilang positive testimony na sila ay naatasan din na maghakot ng basura ng pera na nakalagay sa mamahaling maleta at inihatid sa bahay ng ilang ulit ni Martin Romualdez diyan sa 42 McKinley Road, Forbes Park, Makati at yung kanyang bahay sa Aguado. Ano ho? Ito na ho yung payback time na hinihingi ng mga mamamayang Pilipino. Hindi ho maaaring maloko nyo ang mga Pilipino. Unang-una, sa dami ho ng kopya ng government documents, in government transaction, mabubulilyaso ho kayo eh. Hindi nyo mapeperpekto yung pagtatakip ninyo ng inyong krimen o yung pagsasalaula ninyo ng pera ng taong bayan. Pangalawa, maaari na halos lahat, may mangilan-ngilan, pero halos lahat ng mainstream media nakopong na po nila eh. Hawak na po nila eh. Subalit, salamat at nandito na po tayo sa age of internet o yung digital age. Hindi na po kayang awatin ang paglalahad ng katotohanan dahil may social media na. Kaya wag na ho kayong manood at tumangkilik ng mainstream media. Panay po kalokohan yan. Panay po kalokohan yan at bistong-bisto na po sila. Yung, maraming nagpahatid rin ng mensahe. Yes, we support, not just me, marami pong Pilipino. Senator Dante Marcoleta, not just me, higit pong maraming Pilipino ang nakasuporta sa inyo. Keep up the good work and thank you on behalf of the Filipino people for siding with the Filipino people. Ingatan nyo lang, Senador Dante, ang inyong kalusugan at ang inyong kaligtasan. Alam ko na mainit sila, pero marami pong salamat sa iyo. And thank you for pointing it out emphatically. Yung sinasabing interparliamentary courtesy. Bakit ka magkakaroon ng interparliamentary courtesy kay Saldico? Ni ayaw mong ipatawag. Siya nga yung lumalabas na ulo. Ngayon nandyan na rin ang ulo ni Martin Romualdez. Wala ba kayong kortesiya sa mamamayang Pilipino? Yung chairman ng Blue Ribbon na si Senador Ping Lacson, yung Senate President na si Tito Soto. Anong interparliamentary courtesy? Trilyong piso na ninanakaw, daang bilyong piso na, cover up pa rin. Kortesiya sa sambayan ng Pilipino. Kortesiya sa ating republika. Kortesiya sa ating bandila. Kortesiya sa ating saligang batas. More than interparliamentary courtesy. Bakit yung nagnakaw ng isang latang sardinas, tinutulungan nyo ba? Sasabihin nyo ba sa pulis, uy, bigyan mo naman ng kortesiya yan dahil naghihirap yan, napilitan magnakaw ng isang latang sardinas lang. Bakit itong daang bilyon ng ninanakaw, bibigyan nyo ng interparliamentary courtesy? Sambayan ng Pilipino, manindigan po tayo. You have to make your presence felt. You have to make your voice na marinig po kayo. Mag-ingay po kayo. Pag-usapan po natin ito bilang mga pamilya, kasama yung inyong mga mag-anak, kaibigan, kaklase, katrabaho, kaskwela, kabarkada, kumpare, kumare, lahat. Kabarangay ninyo, ito po kasi yung war on corruption is everybody's business. It knows no political color, creed, belief, affiliation. At wala po ito, colorless po dapat ito. So, Senator Dante, pagpatuloy mo, at maganda rin yung naging tanong niya. Tanong na hamon eh. Sino ba ang natatakot kay Martin Romualdez? Tanong ni Senador Dante Marcoleta sa kanyang mga kasamahan. Ang sinagot din niya na maaari merong ilan doon sa bulwagang iyon na kapwa niya senador ay takot kay Martin Romualdez. Bakit? Sila lamang po ang makakasagot. Bakit ka matatakot? Dapat ang kampihan mo, ang panigan mo, sambayan ng Pilipino. Diba? Maraming salamat doon sa mabuti ho talaga yung ang nagdiin ho kay Speaker Martin Romualdez, si Senador Erwin Tulfo, nang hindi niya nalalaman.
sa kagustuhan niyang i-demolish si Sergeant Orly Gutesa, ang daming isdang dumulas sa kanyang bibig. Unang-una, yung tinanong niya, yung hawak niya raw papel galing sa Malacanang. Senador ka eh, Vice Chairman ka ng Blue Ribbon, nagtatanong ka base sa papel na i-feed sa'yo ng Executive Department. Sinabi niya, i-review ninyo. Ang hawak base sa papel na ito galing sa Malacanang. Kini-question niya yung past posting or duty or detail nung Sergeant Orly Gutesa nung aktibo pa. Ano? At sinagot naman siya, may Rufy Biason, may Jojo Binay, may Martin Andanar. Ano? So talaga ang direksyon is to demolish or i-test yung credibility or both. But unfortunately for him, solid po yung naging testimony nung Orly Gutesa. Kanya naman pilit nilang binabasag ngayon si Orly Gutesa. And again, credit to Senator Erwin Tulfo dahil sinunog din niya ang buong Kongreso. Inamin din niya sa pagdinig nung huli na normal daw sa mga kongresista na nagbebentahan ng proyekto. Admission po iyon ng dating miyembro ng Kongreso na ngayon bakit nyo kasi linagay sa Senado. Inamin niya na nagbebentahan, sabi, pag nakikita ninyo, pag break kami, nag-iikutan ng mga congressman, nag-uusap, nagbubulungan. Para po palang yan yung doon sa nabotas, nagbubulungan, yung bidding ng isda. Ganun po ang ginagawa ng mga kongresista. Again, ang nagsunog po sa buong Kongreso, si Senador Erwin Tulfo. Kaya dito talaga, kahit ano pang gawin ninyo, hindi na ninyo maiiwasan na pag-usapan paulit-ulit at lumabas paulit-ulit ang pangalan ni Martin Romualdez. Yun na nga po ang direksyon ng sigaw ng sambayan ng Pilipino. Ikulong si Martin Romualdez. Meron pa rin tanong si Senador Dante Marcoleta. Are we supposed to be kept in the dark? Nawala na po kasi yung linyang malinaw between the executive and the legislative department. Meron pong a certain animal called ICI, yung Independent Commission on Infrastructure. Is the executive department even suggesting that the Blue Ribbon Committee is not independent? Are they saying that they cannot rely on a co-equal branch of government, yung legislative department, yung Senado, yung Blue Ribbon, because they are not independent? Why the creation of an independent commission on infrastructure? Saan kukuha ito ng funding? Wala naman po itong appropriation Hindi po pwedeng mapondo nito kung walang appropriation measure creating the ICI and providing funds therefore. Wala pong pondo ito Paano magiging independent ito? Pag-usapan din natin ito. Dahil nga ang tanong, ano ang power? Ano ang kapangyarihan? At higit sa lahat, ano ang otoridad o saang otoridad kumukuha ng poder, ng legal standing, ng legal personality itong ICI? Bakit? Tingnan po ninyo yung composition. Hindi po maaring independent ito. Yung last three administration ng ating bansa, Aquino 2010-2016, Duterte 2016-2022, Marcos 2022, hanggang 2028 lang malinaw po yan. Malinaw po yan. Mapwera na lang kung magbitiw siya, mag-resign siya, di shorter than 2028. Pero yung tatlong administration, tingnan ninyo mga kababayan, ulitin ko, ang layunin ng ating direktang ugnayan sa inyo dito sa Tinig Maisog ay iangat natin ang antas ng pampublikong diskurso sa pamamagitan ng pagbibigay sa inyo ng timely, relevant, insightful, informative, and correct information and facts. Tingnan po ninyo yung composition ng ICI, yung Independent Commission on Infrastructure. Litin ko, yung past three administration na ating nasaksiyan, 2010 to 2016, Aquino. 2016 to 2022, Rodrigo Roa Duterte. 22 hanggang 28, si Bongbong Marcos. Ang nag-appoint po, ang gumawa ng Independent Commission on Infrastructure, Marcos Administration, si Bongbong Marcos. Ang nag-appoint ng mga linalaman nito ay si Bongbong Marcos. Ang iimbestigahan,
yung anomalous flood control projects and anomalous use of flood control funds during the time and the term, 3-year term of Bongbong Marcos. Ba, nakita nyo na yung kabalintunaan. Ang nag-appoint, yung iniimbestigahan. Ito ho ang mas malupit. Sinong in-appoint niya? Ang mga na-appoint niya, merong isa na nagmumula sa Noynoy Aquino administration. Hindi natin sinasabi o sinusukat o tinatawaran yung karakter ng taong ito. Pero siya po ay nagsilbing sekretary ng DPWH nung panahon ni Noynoy Aquino. So, meron kang Marcos na nag-create ng ICI, nag-appoint ng miyembro ng ICI, at may miyembro ng ICI na sekretaryo o kalihim ng DPWH nung panahon ni Noynoy Aquino. Ano po ngayon ang problema? May natirang administrasyon sa gitna. Obvious naman, ang direksyon po nila ay papunta sa Duterte administration. Hindi po issue ang problema sa infrastruktura nung panahon ni Pangulong Duterte. Ito po ay sumabog dahil hindi na maitanggi ni Bongbong Marcos, 2024 pa, inamin niya, 5,500 flood control programs ang kanya nang naipatupad sa loob lamang ng kanyang 2 years na panunungkulan. Nakakabilib, hindi ba? Subalit, nature has its way of fact-checking you. 3 days after, hinambalos ng bagyo at habagat ang malaking bahagi ng ating bansa, lubog tayo sa baha. At nung tinanong anong nangyari, na-overwhelm lang daw yung kanyang 5,500 flood control programs. So makikita natin dito, nakaset up na po sila. Ang nag-create ng ICI, Marcos administration, pirmado ni BBM. Ang nag-appoint sa mga miyembro ng ICI, si BBM. Ang isa sa mga miyembro ng ICI na marunong po sa technical, supposedly dahil siya yung kinatawan, kalihim ng DPWH nung panahon ni Noynoy Aquino. So merong representative from the Aquino administration, merong representative sa Marcos administration. Sino po ang target? Yung nasa gitna. Duterte administration. Huwag po tayong magpapalansi, huwag po tayong magpapabudol. Malinaw na malinaw, hugas kamay na naman ito. Kagaya po yung nagba-viral na video ni Anjo Iliana, if I'm not mistaken, ang pinakamalinis daw po na administrasyon ay ang Marcos Jr. administration. Nung tinanong siya bakit? Kasi lagi silang naguhugas ng kamay. Yan ang katotohanan. So nakita ho ninyo yung ICI, wala tayong expectation dyan. Proof, nagbitiw nga ho si Mayor Benji Magalong Diba? Ang paliwanag ng Malacanang, baka raw para makasigurong walang conflict of interest. Bakit? Nung naisip ninyong ilagay dyan as special advisor si Mayor Benji Magalong, walang nag-isip sa inyo na baka sakaling magkaroon ng legal infirmity yung kanyang appointment or designation. Walang nakapag-isip sa inyo na baka mayroong potential conflict of interest o hindi ninyo mahawakan sa liig si Benji Magalong at tatagos na talaga beyond Martin Romualdez. Punta po tayo diyan. Hindi po haka-haka, usapang tapat lamang at sinusundan natin. Dahil binabasag nga natin yung stick to the script. Tila meron silang ready script Si Ping Lacson, si Tito Soto at si Erwin Tulfo. Hindi naman po mga Pilipino matatalino po ang mga Pilipino. Kalabisan naman kung isipin ninyo mga tanga ho kami at mangmang. Nakuha din naman sa video yung palitan ng salita ni Senator Bato at ni Senator Soto, ni SP Soto, na sinasabi niyang hindi ako tuta ni Martin. Baka si Martin ang tuta ko. Dito natin pakita. Kung talagang pangit tingnan na hindi ako tuta ni Martin Romualdez, baka si Martin Romualdez ang tuta ko. Hindi ho magandang pakinggan at makita ng mamamayang Pilipino, lalo na ng ating mga kabataan. Senador po kayo Ipakita na lang ninyo, hindi na mahalaga yun Nagmamasid po ang Pilipino, hindi po kami tanga, hindi po kami mangmang. At hindi nyo po kami kayang budulin uli. Ipakita na lang ninyo na kayo ay nasa panig ng tama. Kayo ay totoo sa sinisigaw ng mamamayang Pilipino, transparency and accountability. Ipakita po ninyo
na kayo ay panig sa mamamayang Pilipino, hindi sa kung kaninong politiko. Which brings me back again and again and again. Hindi dapat matapos yung Blue Ribbon. Para talaga pakinggan yung sinisigaw ng tao, ikulong si Romualdez. Paano? Ipatawag nyo na yung John Paul Estrada at yung Mark Tiksay. I hope I got his name right. John Paul Estrada at Mark Tiksay. Ganoon din yung pinangalanan ni Kuya Gob Edwin Humahib. Mabuhay ka, Gob Edwin. Kuya Gob, yung Ponyong na isa sa mga bagman ni Martin Romualdez. Yung mga congressman na nagsunod-sunuran kay Ponyong, maya na rin kayo sa sarili ninyo. Kayo ay may mandato. Actually, espesyal yung estado ninyo sa lipunan. Bakit? Meron kayong ini-enjoy na mandato, assuming nanalo talaga kayo, hindi kayo produkto ng COMELEC, hindi kayo produkto ni Chairman George Garcia, hindi kayo produkto ng vote counting machine. Yung talagang nanalo, magsusunod-sunuran kayo dun sa isang Ponyong. Para saan? Sa AKAP, sa AIX, at kung ano-ano pang ayuda. Di ba nakakahiya? Mas meron kayong pinag-aralan, kayo ay talaga namang mambabatas, nakadikit sa pangalan ninyo, honorable, kausapin ninyo, you do a serious self-evaluation and re-examination. Panahon na ho, hindi na maawat. Nagsusunod-sunod na ang nagbabanggit sa pangalan ni Martin Romualdez. Huwag na ho kayong matakot. Meron pang isa. Nais ko hong basahin lang din ito. Pinadala po sa akin kanina. Ito pong posting, pakicheck nyo na lang ho ito Concerned Citizens Crusade Against Corruption for Good Governance. Hindi ko po sila kilala. Pinadala lang po sa akin ito. 106.5 Top Gun Radio Coronadal. Isang nagngangalang Mayor Fedok. Coronadal City, Norala Mayor Clemento Fedok. Ano po yung Mayor Clemente Fedok ng Norala, Coronadal City? Ang sabi niya, meron siyang 5 individual na pinangalanan na nag-alok sa kanya ng flood control project na nagkakahalaga ng 200 million hanggang 1 billion kapalit ng ilang kondisyon. Nandiyan po yan sa post ng 106.5 Top Gun Radio Coronadal. Ang sinabi niya, basahin ko sa isang eksklusibong panayam ng Top Gun Radio Coronadal, sinabi ng alkalde na nagpapakilalang konektado ang 5 individual sa Malacanang. Department of Budget and Management, si Secretary Amina Pangandaman. Sa Commission on Election, si George Garcia. Sa Commission on Audit, yung lumalabas na Mario Lipana. At sa House of Representatives. Ito po particular umano kay dating House Speaker Martin Romualdez. Mainstream media, ano na? Nakakabingi na paulit-ulit yung pangalan lumalabas ni Martin Romualdez. Hindi nyo pa rin mabanggit? Nakakasamid bang banggitin ang pangalan niya? Nauutal ba kayo? Bakit napakatahimik ninyo? Ayan po Norala Mayor Clemente Fedok. Nagsumite na raw po siya sa NBI, bagamat aminado ang alkalde na nasilaw siya sa laki ng halagang inalok, pinili pa rin niyang panindigan ang kanyang prinsipyo at dignidad para sa tapat at maayos na pamamahala. So naglalabasan na ho, hindi na maawat. Ngayon, balik po tayo doon sa very fragile, very delicate, very unstable, and very, very thin glass ceiling. Tumagos na, pinipilit nilang i-contain, binalagbag ho nila sa Senado, seemingly, kagaya po nung aking na vlog ng ilang araw, seemingly it is now the Senate that is under trial and under investigation. Mabuti na lamang talagang meron po talaga mga confluence of fortunate events that benefit us, the Filipino people. Ano po yun?
yung kagaya ng Master Sergeant Orly Gutesa na pahayag. Sinigundahan po kanina ni Senador Chis Escudero at sinigundahan po kanina ni Senador Dante Marcoleta. Hindi na po maikukubli at hindi na nila maiiwasan ito. Yung pahayag din po ni Robert Bernardo, ulit-ulitin natin hindi na ho kasi maiwasan eh. Tama naman. May yung kaibigan ho nating isa nagmensahe na para daw po maintindihan ninyo yung pinag-uusapan natin kung gaano kalaki yung 1 billion pesos. Ang 1 billion pesos po, maaari na po itong makapagpatapos ng 5,000 estudyante. 5,000 estudyante at 200,000 per year per student. Paki-compute po ninyo. Yung 1 bilyong piso, kaya na po nitong makapagpatapos ng 5,000 estudyante sa kolehiyo. Alam mo ba ninyo kung ano epekto kung makakapagpatapos tayo ng 5,000 estudyante sa kanilang personal na buhay at sa kanilang pamilya? Aangat po yung antas ng kanilang pamumuhay. At pag umaangat po yan, lumalawak po yung base ng middle class. At baka sakali po umangat at lumawak din yung upper middle class. Ninipis po yung mga naghihikaw sa ilalim. At pag ganoon na po nangyari, doon po natin masasabi that we are progressing as a nation. Sa ating tinig maisog, meron tayong laging pinangahawakan, meron tayong laging resibo. Yung affidavit po ni dating Yusek Robert Bernardo. Kaya nga po hindi natin, kawing-kawing na po ito eh. Hindi po tayo dapat pumayag sa tandem ni Blue Ribbon Chairman Ping Lacson, ni Senate President Tito Soto, at nitong, di ko alam kung si Erwin Tulfo ba ito o si Erich yung nasa yung nasa Vice Chairman ng Blue Ribbon eh. Diba? Kailangan ma-establish yung muna yan. Siya ba'y si Erwin Tulfo o yung Erich? Kailangan ma-establish muna yan. Huwag po tayong pumayag na i-terminate nila ang Blue Ribbon. Bakit? Smoking gun na po itong affidavit ni Robert Bernardo. Bagamat bitin at nagdududa ang lahat, baka ito'y na-sanitize na. Pero hindi pwedeng palagpasin. Ito po ang kanyang nasa paragraph 23. Sometime in 2024, Yusek Olaybar, tinawagan siya ng personal at humihingi ng isang pagpupulong para pag-usapan ng unprogrammed appropriation. Tatalakayin din po natin yan sa susunod nating live. Yung mga ikwinestyon ni Congressman Sid Ungab na hindi nasagot sa Kamara sa mababang kapulungan.